Hindi kayo obsessed to kay, kay VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Crush din naman namin si VP Sara. Oo, So, pero so sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush niya nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso nung tao. Tapos ginawa niya, binuo niya talaga yung Isip Pilipinas. Galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak tong impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang, diba, obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, diba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara eh. So, paano siya mapapalaya? Eh, di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluwensya naman nila yung huwes. 'Di ba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito nako, para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi kay VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganung gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip eh. Nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court, so nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanong nga namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan nito, ba't mo ba kinibigan? Nagkaroon tuloy ng link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain eh. Kasi independent support group nga yan eh. Hindi naman yan gumagalaw ng... Napakarami yan. Napakarami. In fact, doon sa
inauguration, yung EC Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun nagpapatunay talaga na wala silang relasyon ni VP So nung Sara. nung siya ay nakulong nitong kailan siya huling nakulong? 2023. Yung hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong nyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Hindi, bago lang kasi ako bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay, and I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung EC Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? EC Pilipinas daw, di ba grupo mo yon? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga ang leader na itong ECP. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito kay Madriaga, kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid, tapos naging kaibigan niya, tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya. Kasama siya sa mga nagtestify Yes. for VP Sara. Of na course, talagang hindi oo. kilala ni VP Sara to. And katulad din sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. Kasi nakita ko din yung nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo, sinabi na overwhelming nga yung ebidensya. So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon? Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yun versus mga congressman. Pero ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, di ba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon. Kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya, nagawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresinta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede nating kasuhan, pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras eh. Siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, di ba? hindi kasi, di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat
proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang ma-hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya. May napanood po ako, yung abogado ata ito ni Madriaga regarding dito sa 1 billion na suhol para umatras si Madriaga. And after that, may nangyari na parang gustong patayin nata si Madriaga at may napanood din ako na vlogger na parang ikino-connect niya ito sa mga Duterte. Pwede ba yun? Ay. Wala naman sila sa kapangyarihan. Di ba, pwede naman nila sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Di ba, pwede naman silang mag-imbento pa ng kwento. Pero sa akin kasi, it doesn't make sense eh. Kasi nga, di ba, kagaya nga ng sabi ko, gusto namin siya mag-testify eh. So bakit naman susuhulan para hindi mag-testify? Or bakit naman sasaktan para pigilan mag-testify? Eh gusto nga namin yun, di ba? May tanong ako. Alam naman natin lahat na kasinungalingan yung naggagawa ng animal na yun. Nakakalam, bakit to, parang, man tawag ko yun, bakit binibigyan ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to? Ano meron? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Hindi ako may picture ako kasama ko si Ma'am Sara. Kung gumawa ako ng kwento na nagpilikul ako ng pera kay Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano ba? Sinungaling si Madriaga yun, sampan yun eh. Nagkikigil ako. Pero Tony, nakakalungkot na ako kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines. Di ba? Ano man ang ibig ko sabihin na Tony? Yun ang masakit doon kasi, tingnan mo itong si Madriaga, nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Di siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, Tony, buti ako na masabing congressman eh. Tony, ano masabi mo sa mga congressman na kagaya ni Abante na hinakampihan ng kriminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang pinakamaganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak tong impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang, diba, obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, diba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Kasi, alam naman natin lahat na walang paraan ng mga hayop na eh. Bakit nagkakaya tayo ng oras sa mga to? Bakit? Hindi ko alam eh. Diba? Nakakaloko, no? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba ako tinatanong mo? Alam mo- Dapat ang tanongin natin sila, diba? Pero ano bang Wala, punto pag nyo tinatanong dyan? ko, ninakasuhan ako eh. Diba? Sayo ko nilang tanong para lusot, diba? Para safe. Hindi, nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearing sa House Justice Committee, magiging napaka-bias, one-sided show. 'Di ba? Kasi
hindi pwedeng ang pwede lang magtanong sa mga witnesses diyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Nakita naman natin na doon sa huling hearings nila doon sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So ngayon ang inaasahan natin itong susunod na mga hearings ng House Justice Committee, gugulpin lang nila ng gugulpin si VP Sara dito. Tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint. Meron tayong mga palabas itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? Diba? Hindi pwede, dapat malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko. Attorney, may nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa isang Sa PSG. school, sa PSG. Oo. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sintu-sintu ito? Hindi, yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon, pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? Oh, pwedeng ganon or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo itong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin nyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya. Kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi magko-cross-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to, diba? Kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Para pala itong isang vlogger, yung Sino yan, sir? Sino? yung yung nakulong, yung galit na galit. Hindi kasi nabanggit ni attorney na parang con artist ito. Parang sa madaling salita, yung scammer ba? So parang gano'n ang nakikita nyo sa kanya na parang nangi-scam lang siya and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka-inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara So, paano siya mapapalaya? Di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluensya naman nila yung huwes. 'Di ba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin yun? Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya nun. Attorney, dun sa paghatid niya ng pera, kasi meron siyang nabanggit dun sa affidavit niya na meron daw siyang na-deliver dun sa mayor. Sa Laguna. Tapos, alam natin walang credibility itong tao na to. Meron ba siyang inattach na picture o yung plate number man lang nung sasakyan para ma-identify na yun talaga yung ginamit sa paghahatid ng pera? Wala. Wala talaga. Laway lang talaga ang puhunan niya dito.
Walang kahit isang kapirasong ebidensya, wala man lang pangalan ng mayor. Diba? Isa pa yun kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general, mahirap i-verify, mahirap ding patunayan na hindi totoo. Kasi kunyari magbibigay siya ng date, kunyari sometime in December 2022, 30 days yun Diba? So mahirap i-rule out yun na para masampal namin sa mukha niya na nagsisinungaling ka. Kaya gusto namin siya lumantad, ibigay mo sa amin yung date, ibigay mo sa amin yung specific location, ibigay mo sa amin yung specific na pangalan. Kasi pag binigay niya sa amin yun, alam namin na mapapasinungalingan namin siya. Meron pang meron pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Ang sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ang ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall. At a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney, Itong si Madam Ria Kilala, talagang nag-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginulo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Hindi ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as employee, connected dito sa ganito. Yun lang yung sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. But hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon, yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang sabi ni Terry Redon, ano yan, confidential, baka confidential employee yan. Tapos, ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Unang-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maka-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo,
sabihin na natin parang secret agent ka. Kasi walang nakakilala sa kanya eh. Di ba? Wala pa akong nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. So, pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential. Bakit ka post ng picture ng amo mo? Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na may picture kayo ni VP Sara, di ba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kaya sa isip niya lang yun. Hindi kayo obsessed to kay, kay VP Sara, tong tao na to? Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Crush din naman namin si VP Sara. Oo, So, pero so sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush niya nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso nung tao. Tapos ginawa niya, binuo niya talaga yung Isip Pilipinas. baka pa. Baka kidnapin siya. Hindi mo masisi, ha? Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, nabanggit mo coach yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito. Na-put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito, ganyan. So, yun ang kwento doon. Attorney, yung mga yung mga kung sakali mang matukoy at mapatunayan yung mga taong nasa likod ni Madriaga, ano pong mga kaso na kakaharapin nila? Perjury din, number 1, pwede ding libel, dahil paninirang puri talaga yung ginawa nila kay VP Sara. Baka pwede rin nating kung ginamit nila yung pera ng gobyerno para sa project na ito, di meron ding graft and corruption yun. So, depende kung anong madidiscover natin. Pero, may pananagutan definitely sila.